Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang karpintero mula sa isang nayon na nagngangalang Joe Braven na makikitang nagtatrabaho sa gitna ng makapal na nyebe. Si Joe ay kilala bilang isang napakasipag na tao. Matapos ilagay ang lahat ng kahoy sa truck, ililipat ng kanyang katrabaho na si Weston ang kahoy sa pabrika na medyo may kalayuan. Pagkatapos ng trabaho, si Joe ay gumugol ng oras sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na babae na si Charlotte, dahil ang kanyang asawang si Stephanie ay palaging nagtatrabaho mula hapon hanggang hating gabi. Bilang karagdagan, kailangan ding pangalagaan ni Joe ang kanyang may sakit na ama na si Mr. Linden. Nagsimula siyang dumanas ng sakit noong maaksidente siya noong 1 taon, kaya naman nagsimulang maglaho ang kanyang alaala. Madalas siyang naghahanap ng mga bagay na hindi malinaw. Ang masama pa, madalas siyang nawawala, lumalabas ng walang pasabi na labis na ikinababahala ni Joe, at sa pagkakataong ito, ang kanyang ama ay nagpunta sa isang bar at nakipagkulitan sa mga gangster. Dahil dito, binugbog siya ng mga gangster hanggang sa siya ay bumagsak. Siyempre, hindi ito pinalampas si Joe at agad silang binugbog para iligtas ang kanyang ama. Dahil sa kanyang kalupitan, kinilabutan at nagtakbuhan ang mga gangster dahil sa takot sa kanyang mabangis na muka. Pagkatapos nito, dumating ang mga pulis upang humingi ng impormasyon kay Joe. Sa kabutihang palad, hindi siya sinisi at itinuring na ipagtanggol lang si Mr. Linden, ngunit kung mauulit ito, maaari siyang itapon sa bilangguan. Nagdahilan tuloy si Joe na dadalhin ang kanyang ama sa ospital. Dito, sinabi ng doktor na maaaring lumala ang sakit ni Mr. Linden dahil natamaan siya sa kanyang ulo sa pakikipaglaban sa mga gangster. Kaya naman iminungkahi ng doktor na ilipat siya ni Joe sa isang nursing home. Gayunpaman, tiwala si Joe na maaalagaan pa rin ng kanyang pamilya ang kanyang ama. Pagkatapos ay dinala niya si Mr. Linden sa bahay matapos gamutin ng doktor ang kanyang mga sugat. Nang malalim na ang gabi, inilabas ni Joe ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng paghahati ng panggatong. Hindi nagtagal ay nagising si Stephanie dahil sa tunog ng palakol ni Joe. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang asawa at iminungkahi na isama ni Joe ang kanyang ama sa isang bakasyon sa cottage ng pamilya. Sa kabilang banda, patungo na si Weston para maghatid ng kahoy sa pabrika, ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang huminto sa isang kahina-hinalang lugar. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa isang gangster at taga-benta ng droga na nagngangalang Halit. Tila si Weston ay nakikipagtulungan kay Halit upang ibenta ang mga droga sa lugar, at sa pagkakataong ito, pareho silang maghahatid ng mga ilegal na bagay sa kanyang amo, ngunit sa daan, biglang bumangga ang kanilang sasakyan sa isang nakatumbang puno at nagdisgrasya. Nagdulot ito na halos gumulong ang truck at nahulog ang mga kargamento sa kalsada. Dahil hindi sila makapagpatuloy, nagpasya si Weston na maglakad patungo sa cottage ni Joe. Pagkatapos ay itinago nila ang illegal powder bago dumating ang mga pulis at pagkatapos noon, nagpahinga sila sa malapit na motel habang naghihintay ng tulong mula sa gang ni Halit. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Halit sa kanyang amo na nagngangalang Kasen. Siya ang pinakamalupit na mafia sa rehiyon at may malawak na negosyo ng droga. Dito, sinabi ni Halit ang nangyari at handa na ang mga ilegal na sangkap at kailangan na lamang kunin sa susunod na araw. Matapos ibaba ang telepono, pinarusahan ni Kasen ang isa sa kanyang mga tauhan na walang kakayahan sa kanilang trabaho sa pamamagitan ng brutal at walang awa na pambubugbog sa kanya. Kinabukasan, inanyayahan ni Joe si Mr. Linden na magbakasyon sa lodge pati na rin ang pag-imbita sa kanya na mangaso. Si Mr. Linden ay dating isang mahusay na mangangaso at eksperto sa pagbaril mula sa malayong distansya o sniper. Ipinasa din niya ang kanyang kaalaman kay Joe, kahit na ang lalaking may mabangis na mukha ay mas piniling maging karpintero. Long story short, nakarating silang dalawa sa cabin. Bago mag-hunting, nagpasya silang linisin ang maliit na bahay na matagal na nilang hindi pinupuntahan. Pagkatapos, ibinalita ni Joe ang insidente kagabi at ang mungkahi ng doktor na ilipat ang kanyang ama sa isang nursing home. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Mr. Linden. Hindi niya nanaisin na dalhin siya sa isang nursing home dahil maayos ang pakiramdam niya. Sa kabilang banda, si Kasen at ang kanyang mga tauhan ay dumating upang makita sina Halit at Weston. Pumunta silang lahat sa cottage ni Joe. Gayunpaman, huminto sila sa harap ng kalsada dahil nakita ni Weston ang mga palatandaan ng sasakyan at sigurado siyang nasa cottage si Joe. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Kasen ang kanyang mga tauhan na kumuha ng mga armas at nagplano na puwersahang pumasok. Akala niya ay isang ordinaryong karpintero lang si Joe na madaling matatalo. Bilang kaibigan ni Joe, tiyak na hindi sumasang-ayon si Weston kay Kasen, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Siguradong papatayin siya ng mga gangster kapag naglakas loob siyang hadlangan sila.
Habang nagmamasid sila sa labas ng lodge, si Joe ay nasa bodega. Nagulat siya nang makita ang isang bag na naglalaman ng illegal powder. Bukod dito, nakita rin ng kanyang ama ang mga bakas ng paa sa paligid ng cottage. Isa pa, biglang sumulpot sa harap nila si Charlotte. Ito pala ang batang babae na sadyang nagtatago sa trunk ng sasakyan para makasama sa pangangaso ng kanyang ama at lolo. Ngunit dahil may mali, niyaya sila ni Joe na umuwi, at pagdating nila malapit sa kalsada, inutusan ni Cassan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Joe at ang kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, agad itong napagtanto ni Joe at piniling bumalik sa log cabin. Sina Joe at Mr. Linden pagkatapos ay mahigpit na isinara ang cabin habang naghahanda ng mga sandata para labanan ang mga gangster. Samantala, si Cassan at ang iba ay nagsimulang palibutan ng cottage mula sa labas. Agad na umakyat si Mr. Linden at nagmasid gamit ang kanyang rifle. Samantala, sinabihan ni Joe si Charlotte na magtago sa isang ligtas na silid. Sinubukan din ni Joe na makipag-ugnayan sa pulisya at sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng channel ng radyo dahil sa lugar na ito ay ganap na walang signal ng cellphone, ngunit sa kasamaang palad ang radyo ay hindi gumagana ng maayos. Umakyat si Joe sa itaas para tingnan ang sitwasyon sa labas gamit ang rifle ng kanyang ama at laking gulat niya nang makita niya ang mukha ni Weston na kanyang katrabaho. Sa wakas ay nagpasya si Joe na makipag-ayos kay Cassan at sa iba pa. Nagdala siya ng ilang ilegal na sangkap sa kanila at ang iba ay ihahatid pagkaalis ni Cassan at ng mga gangster. Gusto lang iligtas ni Joe ang kanyang pamilya ngunit hindi pumayag si Cassan sa kanyang alok. Nangako si Cassan na aalis kung ibibigay ni Joe ang lahat ng ilegal na sangkap sa cabin. Habang nag-uusap sila ay biglang pinutol ni Weston ang kanilang pag-uusap, ngunit agad siyang tinapos ng galit na si Cassan. Nang makita ito, sa wakas ay nagpasya si Joe na ibigay ang natitirang ilegal na sangkap. Sinabi niya ito upang hindi siya patayin ni Cassan, ngunit pagkatapos na pumasok sina Joe at Mr. Linden ay nagplano ng pag-atake. Ang plano ay papatayin sila ni Joe sa lupa at babarilin ng kanyang ama ang sniper na dala ni Cassan. Sa ganoong paraan, madaling makakagalaw si Joe nang walang sinumang nakakapansin sa kanya mula sa malayo. Hindi na nagtagal, agad siyang gumawa ng palaso mula sa kawayan at inilagay ang isang manika sa isang supot ng droga na gagamitin bilang pain sa mga tauhan ni Cassan. Pagkaraan, nang dumating ang gangster upang kunin ang bag, biglang isang palaso ang tumama sa ulo ng tauhan ni Cassan. Nang magsimulang malito si Cassan at ang iba pa, ginamit ito ni Joe para sumakay sa isang ATV. Pagkatapos ay dinala niya si Charlotte malapit sa burol para matawagan ng kanyang anak ang kanyang ina at ang pulis. Pagkatapos ay ginulo ni Joe si Cassan upang magkaroon ng oras si Charlotte para magtago, ngunit sa kasamaang palad, alam na ni Cassan na nililin lang siya nito. Bilang resulta, tumakbo si Cassan sa burol at binaril si Joe hanggang sa siya ay gumulong. Pagkatapos ay inutusan ni Cassan ang isa sa kanyang mga tauhan na kunin ang bag ng droga at tapusin si Joe. Gayunpaman, biglang nawala si Joe. Hindi lang iyon, ang bag na dala niya ay hindi ang illegal na sangkap ni Cassan. Nang walang malay ang tauhan ni Cassan, biglang sumulpot si Joe mula sa likuran at agad siyang binugbog ng brutal. Pagkatapos ay itinali ni Joe ang gangster sa gulong ng ATV. Pagkatapos ay kinaladkad siya hanggang sa tumama siya sa isang bato at namatay ng nakakakilabot. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakontak ni Charlotte ang kanyang ina at sinabing may mga gangster sa cottage. Agad namang tinawagan ni Stephanie ang kanyang kaibigan na isang pulis na nag-aalala. Walang pag-aaksaya ng oras, inimbitahan ng pulis ang kanyang kasamahan na suriin ang sitwasyon sa cottage ni Joe. Samantala, naglalaro pa rin sina Cassan at Joe ng taguan kung saan nahihirapan maghanap ang mga gangster. Nasa bangin ngayon si Joe para sirain ang sasakyan ni Cassan para hindi siya mahabol ng gangster. Kasabay nito, sinabi ni Cassan kay Hallet na tapusin si Mr. Linden na nag-iisa sa cottage. Minamaliit ni Hallet ang matanda na sa tingin niya ay madaling mamamatay. Pumasok si Hallet sa cabin habang nakataas ang kanyang baril, ngunit bigla siyang binaril ni Mr. Linden na nagresulta sa isang shootout. Nagawa ni Mr. Linden na tapusin si Hallet sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang binti. Matapos ang brutal na pagpatay kay Hallet, bumalik si Mr. Linden sa itaas upang bantayan ang mga gangster. Samantala, si Joe ay nasa gitna ng kagubatan at nagplano ng bitag para sa ibang mga tauhan ni Cassan. Sa pagkakataong ito ay sadyang ibinagsak niya ang kanyang kutsilyo sa lupa upang pukawin ang kalaban. Umakyat si Joe sa puno, saka sinunggaban ang gangster mula sa itaas. Agad siyang binugbog ni Joe ng walang awa. Ngunit sa kasamaang palad, walang oras si Joe para patayin siya dahil binaril siya ni Cassan mula sa malayo.
Agad na tumakbo si Joe patungo sa cabin habang umiiwas sa pag-atake ng mga gangster. Pagkatapos ay inatake ni Cassan ang lodge hanggang sa wakas ay tinamaan sa mukha si Mr. Linden at mas naging magulo ang kanyang memorya. Nag-aalala, hiniling ni Joe sa kanyang ama na magtago sa bodega hanggang sa mapatay niya si Cassan at ang kanyang mga alapores. Kasabay nito, dumating si Stephanie malapit sa burol na may dalang pana. Tulad ng kanyang asawa, si Stephanie ay isang dalubhasa sa archery. Sa kabilang banda, si Charlotte, na tumatakbo patungo sa kanyang ina, ay nahuli ng mga tauhan ni Cassan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Stephanie na tamaan ng eksakto ang gangster. Pagkatapos ay binugbog siya nito at sinaksak ng punyal hanggang sa hindi makagalaw ang gangster. Sa kabilang banda, pinalibutan muli ni Cassan at ng iba pa ang lodge at gustong pumasok para tapusin si Joe at ang kanyang ama, ngunit bago mangyari iyon, sinakal ni Joe ng mainit na bakal ang isa sa mga gangster na halos maputol ang kanyang leeg. Bukod dito, sinunog din niya ang bawat gangster na pumasok sa lodge. Sa ibang lugar, sa wakas ay dumating ang mga pulis sa liblib na lugar. Agad namang tinuro ni Charlotte ang daan patungo sa cottage. Hindi nagtagal, nahanap ni Cassan si Mr. Linden. Samantala, abala pa rin si Joe na isa-isang tinatapos ang mga gangster. Sa pagkakataong ito ay pinatay ni Joe ang gangster sa pamamagitan ng paghagis ng palakol na tumama sa kanya mismo sa utak, ngunit sa parehong oras, nahuli ni Cassan si Mr. Linden at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi ibibigay ni Joe ang kanyang ilegal na sangkap, ngunit nang umalis si Joe para ibigay ito, biglang sinaksak ni Cassan si Mr. Linden sa tiyan hanggang sa mamatay. Habang nagluluksa si Joe sa pagkamatay ng kanyang ama, pinuntahan siya ng isa sa mga nakaligtas na lalaki ni Cassan para barilin siya. Ngunit sa kabutihang palad ay agad siyang pinana ni Stephanie mula sa malayo. Nang makita iyon, agad na tumakbo si Joe at tinapos ang gangster gamit ang kanyang palakol. Sa loob ng cabin, kinuha ni Cassan ang lahat ng natitirang ilegal na sangkap, pagkatapos ay binaril ang isa sa mga pulis na dumating doon. Hindi nakakibo si Joe at agad siyang hinabol kahit saan siya magpunta. Sa kabilang banda, ang isa sa mga pulis ay tumawag ng ambulansya at mga reinforcement mula sa punong tanggapan dahil ang sitwasyon ay naging malala. Ilang sandali pa ay mabilis na dumating ang mga pulis. Kasabay nito, nilinlang siya ni Joe ng isang lubid at habang si Cassan ay nabigla, kinuha niya ang kanyang ilegal na sangkap at dinala si Cassan patungo sa bangin. Pagdating doon, naglagay si Joe ng bear trap at tinakpan ito ng nyebe. Si Cassan, na kada dating lang, ay hinamon si Joe sa isang one-on-one na tunggalian at ang scuffle ay napaka-tense, ngunit sa kasamaang palad, nabigo si Joe na itulak si Cassan sa bitag na kanyang ginawa hanggang sa wakas, nagpa siya siyang tumapak sa bitag pagkatapos itulak si Cassan sa gilid ng bangin. Dahil dito, namatay si Cassan matapos tumama sa coral reef. Sa pagtatapos ng pelikula, nagawa ni Joe na umakyat muli sa bangin at muling nakita ang kanyang pamilya sa kabila ng pagkawala ni Mr. Linden at lahat ng mga pangyayaring naranasan niya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.